Ayon kasi sa Agriculture Department, bababa ang presyo ng kada kilo ng galunggong sa hanggang 130 pesos kada kilo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Posibleng bumaba pa ang presyo ng tinaguriang poor man's fish o galunggong sa darating na Marso. Ito ay sa gitna ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. sa isinagawang palace briefing. Magtatapos na kasi sa January 31 ang close fishing season sa Northern Palawan na nagsimula noong November 1 ng nakaraang taon para maprotektahan ng mga isda sa spawning season o pangingitlog ng mga ito. Ang talagang season ng Pilipinas sa galunggong catching is March, April, May, June. Yung lifting ng end of by February, mahina pa yung huli niyan. But by March, I expect bababa. Kung 200 ngayon, baka maging 150, 130. Kaya ang mamimiling si Genevieve masaya dahil malaking tulong ito sa kanila lalo't mataas ang presyo ng galunggong ngayon. Siyempre, ang mahal ng bilihin. Kaya masaya po talaga pag ganun. Tipid-tipid na lang po. Kunwari, 1/4. Okay na po yun. Kwento niya kapag bumaba na ang presyo, posibleng makabili na siya ng 1 kilo nito. Si Nanay Evangeline naman naabutan namin na bibili ng galunggong. Anya magandang balita ito lalo't madalas ulamin ng kanyang pamilya ang galunggong. Ibig sabihin nito, mas marami na siyang mabibili. Siyempre, yun ang madalas ramen. Yun ang medyo mababa. Yun ang inuulam namin. Galunggong inuulam ng mga anak ko. Paksiw, tapos yung trito, tapos sarsyado. Bukod dito, nagbigay din ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin pa ang aquaculture na mapadami pa ang supply ng mga isda. We have to repair the habitats. We have to let the fishing grounds rest for a few years para rumami ulit yung isda. Yung seaweed industry natin, kailangan palakasin din para magkaroon ng additional livelihood yung mga fishermen, which we will be doing. Kasama din sa direktiba ng Pangulo na gawing kooperatiba ang fishing communities at mabigyan ng mga ito ng mas malalaking mga bangka. Ito'y para mas maging produktibo ang mga ito sa panguhuli ng isda. Rod Lagusad, para sa Bayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutugunan ng pamahalaan ang pangangailangan at kapakanan ng uniform personnel sa bansa. Yan matapos i-anunsyo ng Pangulo sa isinagawang New Year's call sa Malacanang ang pag-aproba niya sa pondo sa rice subsidies para sa mga sundalo. Maliban dyan, sinabi ng Pangulo na may pondo ring inilaan para sa tertiary healthcare sa AFP Medical Center para sa advanced medical services at overall wellness support. Nagsagawa ng New Year's call ang Pangulo sa Malacanang ngayong araw kasama ang mga sundalo ng AFP, mga opisyal at tauhan ng Department of National Defense. Sa nasabing pagtitipon, tiniyak ng Pangulo sa mga sundalo ang kanilang kapakanan at kanilang pamilya sa itinaas na budget ng DND para sa taong ito. At ayon po sa Pangulo, ang hakbang na ito ay patunay ng suporta ng kanyang administrasyon sa revised AFP Modernization Program, Pension at Gratuity Fund para sa tiyak na financial stability sa mga sundalo at civilian personnel. Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tuloy ang pag-export ng Pilipinas ng durian sa China sa harap ng ilang issue ng diplomatic relations. Sinibulad ng Pilipinas sa pag-export ng durian sa China noong Marso 2023 o 2 buwan matapos ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Doon nabuo ang $2 billion fruit export deal sa Beijing kung saan nasa 54,000 metric tons ng durian ang ginaasang i-export. Ang naturang payag ay sa likod na rin ng ilang issue ng diplomatic relation ng dalawang bansa dahil sa West Philippine Sea. As of the moment, I'm happy to say that we have been shipping out durian to China, and it's tuloy-tuloy naman. At it looks promising. Pinag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naging apela ng Health Department na suspindihin ang 5% na contribution hike ng PhilHealth. Yan ang ulat ni Joshua Garcia.
Pinag-aaralan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang apela ng Health Department na suspendihin ang 5% contribution hike ng PhilHealth. Ito ang kinumpirma ng Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil. Makarating sa Malacanang ang rekomendasyon ng kagawaran. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kung matutuloy man ang pagtataas ng singil ng PhilHealth sa mga miyembro nito, dapat nasa 4.5% lang sa halip na 5%. My recommendation is to start from where we stop, not the current 5%. That to me is the logical way to lift the suspension. We don't jump to a very high kasi kawawa yung mga tao. Dagdag pa ng kalihim, may sapat na pondo ang PhilHealth para magpatuloy pa na magbigay ng benepisyo at serbisyo. My position is I think PhilHealth has enough money to actually continue to give benefits and it will not be hurt by delaying the increase in premium. Samantala, target ng DOH na masugpo ang malnutrisyon sa bansa sa loob ng 1 hanggang 2 taon. Inilatag ng kagawaran ng mga planong reforma sa health services upang matugunan ng mga isyu sa kalusugan sa bansa. Ayon kay Herbosa, may 2 pangunahing prioridad para mas mapahusay pa ang healthcare system at matutukan ng mga sakit sa bansa tulad ng immunization, nutrisyon, maternal mortality o yung kapakanan ng mga buntis, tuberculosis at HIV, mga non-communicable disease gaya ng hypertension at diabetes, agaran detection sa cancer at digital health, o yung digitalization para ma-centralize ang mga health record at road safety. Lumalabas na nasa 27% ang rate ng child stunting sa bansa o yung pagkabansot dahil sa malnutrisyon, nakatumbas ng 3 sa 10 batang Pilipino. The Philippines deteriorated. We went down. Our nutritional rate, our life expectancy went up, but our nutrition didn't improve. Bakit? Yung feeding program natin mali. Ini-feed natin sila at age 3, yung daycare, age 3 or 4, huli na yon. If you feed natin sila sa school age, huli na yon, stunted na yung brain nila. Dapat na mabigyan ng tama at sapat na nutrisyon ang mga bata sa sinapupunan pa lang o yung first 1,000 days. Siguruhin masusustansyang pagkain ang maibibigay sa mga bata. We need innovation. We need a human capital that will drive the economy forward. So we need to save these children through the first 1,000 days. Paiigtingin din ang health literacy sa mga ina mula sa pagbubuntis hanggang sa magsilang. It's a tall order. Changing nutrition from 3 out of 10 children to 0 stunting. Yun ang goal natin. But we need to educate mothers. We need to educate everyone. Hiningi rin ng DOH ang tulong ng media sa pagpapaabot ng tamang impormasyon sa publiko sa pangangalaga ng kalusugan at pagtataas ng kamalayan sa komunidad upang malabanan ang malnutrisyon. Joshua Garcia, para sa Bayan. Tinututukan ng Department of Trade and Industry ang tinatawag na shrinkflation o ang pagbabawas ng laman ng ilang ibinibentang produktong gayong hindi naman nagbabago ang presyo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Pagising sa umaga at masarap na merienda sa hapon, ang mainit at matapang na kape. Pero pansin ni Brian sa presyo at laman ng binibiling kape. Either pataas yung item or kumukonte. Tumatabang. Ganun yung timplahan. Ayon sa Trade and Industry Department, ilang brand ng kape ang nagbawas ng timbang at presyo. Mayroon ding gumaan pero hindi gumalaw ang presyo. Halimbawa nga raw yan ang shrinkflation, bagay na tinututukan ng ahensya. Effectively, it is a price increase, no? Kasi kumukonti yung nakukuha ng ating consumer pero ganun pa rin yung binabayad niya. So, chine-check natin kung mahuhulog siya sa tinatawag nating profiteering. So far, nakapag-submit naman po sila ng computation at sapat naman po yung hinihingi nilang price adjustment. Hanggang piso 75 sentimo naman ang dagdag presyo sa ilang brand ng asin, depende sa laki na bunsod ng pagmahal ng raw materials, packaging at logistics. Kaya diskarte ng ilang mamimili. Bago ka pumunta mamili, nakalista na lahat talaga yan. Ipo-compute mo talaga, pagkakasyahin mo talaga kung anong meron na pera ka para magkasya. Pero uubra pa kaya yan? 53 shelf-keeping units pa kasi ang may hiling na taas presyo ngayong taon. Kabilang ang ilang brand ng sardinas, gatas, instant noodles at tinapay. Hanggang 2 piso at 50 sentimo ang hirita price adjustment sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Di na raw kasi kinakaya ng ilang panaderya ang pagkalugi. Hindi kami
tumutubo diyan at kami nalulugi at wala kaming ibang pagbawian ng aming losses in comparison to big bakeries that they have big operation, tumigil ako for the meantime. Hindi yan sabay-sabay mag-i-increase. So kung kaya pong pakiusapan na wag buong-buo ipasa sa consumer, yan po yung talagang tinatry natin. Hindi sakop ng DTI ang maliliit na bakery, kaya abiso ni Efren, huwag nang magtaka kung magdagdag sila ng piso sa bawat primera klaseng tinapay. Halos lahat ng mga materialis namin dito ginagamit sa paggawa ng tinapay, lalong-lalo na ang gas, harina, mga pangunahing sangkap, ay halos po tumaas lahat. At malaking epekto po yan sa paggawa po namin ng tinapay dahil nabawasan po ang aming markup. Kalezal Pardilia para sa bayan. Binatikos ng mga kongresista ang ilang kumpanya sa bansa na hindi nagpapatupad ng tamang sistema sa pagbibigay ng diskwento at iba pang insentibo para sa senior citizens at persons with disabilities. Itinutulak na rin ng isang mambabatas ang paglalaan ng discount para sa vulnerable sector sa mga online transaction. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Sa joint hearing ng House Committees on Ways and Means, Senior Citizens at Persons with Disabilities, umalma ang mga kongresista sa kumalat na abisong ito ng Starbucks Philippines na naglilimita sa paggawad nila ng discount sa mga senior citizen at PWD sa isang food item at isang inumin lang kada bisita. Para sa mga kongresista, illegal ito. Kaya naman agad ding humingi ng dispensa ang kumpanya at nilinaw na binawi na nila ang naturang abiso. Actually, ang mahal-mahal nga talaga ng kape nyo no? Tapos yung ating mga senior citizen, ayaw nyo pambigyan ng discount. We fully acknowledge the error in the signage in question as noted above. To be assured with everyone here, Starbucks has always and will continue to extend full discount privileges to the senior citizen for their personal use and enjoyment of our honored and valued senior citizen and PWD customers. Kung si House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda ang tatanungin, hindi sapat ang sorry lang at dapat ay bumawi ang kumpanya sa mga apektado nating kababayan. Okay lang ba sa inyo? Senior citizen tsaka PWD bukas, buy one take two. DTI is right beside me. Hindi ako titigil hanggat hindi nyo pinagsisisihan yan. Otherwise, we just have to go with the natural process, which is really to prosecute Rustan's Coffee Corporation. Yes, ma'am. It is a violation and therefore, it is a case. Mapagpatawad lang mga Pilipino. But I want here is really an exemplary action on your part na pinagsisisihan nyo yung ginawa nyo. Bukod naman dito, naungkat din sa pagdinig ang iba pang problema at pagkukulang na kinaharap ng mga senior citizen at PWD pagdating sa mga diskwento at insentibo na naaayon naman talaga para sa kanila. May experience po ako sa Mercury. Bumili ako ng nebulizer. Hindi ako binigyan ng discount. Sa Mercury, Mr. Chair, so bakit yung mga supplies kahit na nakalagay doon sa prescription ng senior citizen ay tinatanggal ninyo? I would like to know the particular case so we can handle it or make necessary action regarding the matter. So any complaints and feedback is welcome to Mercury Drug regarding the compliance with the senior citizen law and PWD. Ayon kay Congressman Salceda na siyang nanguna sa pagdinig, alinsunod na rin sa direktiba ni House Speaker Martin Romualdez, ipagpapatuloy nila sa susunod na linggo ang talakayan hanggang maresolba ang mga isyong naungkat dito. Ang target nga ng mambabatas pati sa online transactions, mabigyan na rin ng diskwento ang vulnerable sectors, kaya't ang plano nila, We intend to have a comprehensive integrated advanced strategy for the welfare of the PWDs, the senior citizen, and the solo parents. At saka, siyempre, ayusin natin dahil yung isa, NCDA,
yung para sa disability affairs, they're not a commission, wala silang enforcement powers, they cannot even prosecute. Anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, pagtitiyak ng mga mambabatas, isusulong nila ang kapakanan ng ating mga kababayan sa lahat ng pagkakataon. Melalas Moras para sa Bayan.